Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ng sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi. Sasasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo. Alang-alang sa kanila, sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan. Ang tunay na pagsamba at ang mga pangako, sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapapurihan magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga pahayag ni Pablo, parang lumalabas na hindi mahalaga ang mga Hudyo. Palagi niyang sinasabi at sinusulat na maliligtas tayo hindi dahil sa pagsunod sa mga batas na ibinigay ni Moises, kundi sa ating pananalig sa ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na kailangan ang pagtutuli. Hindi na kailangan maging Hudyo para maligtas. Ang nagagalit palagi kay Pablo ay mga Hudyo. At sila ang humahadlang sa kanyang pagpapahayag. Masama ba ang loob niya sa mga Hudyo? Galit ba siya sa kanila? Sa ating pagbasa ngayon, pinapakita niya ang kanyang damdamin sa mga Hudyo. At sabi niya na hindi siya nagsisinungaling. Totoo ang kanyang ipinapahayag. Hindi siya galit sa mga Hudyo. Siya rin ay isang Hudyo. Kalahi niya at kababayan niya ang mga Hudyo. At mahal niya sila. Gusto niya na sila ay maligtas. Hindi pa nga siya tinalikdan. Handa pa nga siyang talikdan ang pinakamahalaga sa kanya upang maligtas lang ang kanyang kababayan. Sila ay pinagpala ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay ibinigay sa kanilang mga ninuno, sa mga patriarka na sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang bayan niya ay mahal ng Diyos, na nakipagtipan pa nga ang Diyos sa kanila. Sa kanila ibinigay ang mga batas na maganda at makatarungan. Sa lahing ito nanggaling ang Kristo. May espesyal na kaugnayan ang lahing ito sa hinirang ng kataas-taasang Diyos. Gusto niya na sila ay maligtas at umaasa siya na balang araw maliligtas din sila. Katangi-tangi ang kalagayan ng mga Hudyo sa Diyos at sa kasaysayan ng kaligtasan. Ayon sa plano ng Diyos, mula sa mga Hudyo, manggagaling ang kaligtasan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila matanggap si Jesus, na galing din sa kanila na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na naging tao. Nung naging tao ang anak ng Diyos, ginamit niya ang lahi ng mga Hudyo para maging lahi niya. Pero ang nakakalungkot, dumating siya sa kanyang bayan at hindi siya tinanggap ng kanyang kababayan.
Tayong mga Kristiyano, mayroon tayong espesyal na kaugnayan sa mga Hudyo. Silang ating kuya sa pananampalataya. Maraming paniniwala natin ay galing sa mga Hudyo. Ang kanilang Biblia ay ang ating lumang tipan. Si Jesus ay Hudyo, si Mama Mary Hudyo, si San Jose Hudyo, ang mga apostol ay mga Hudyo. Ipagdasal natin sila. Sana sa lalong madaling panahon, matanggap din nila si Jesus na siya ang Kristo na ipinangako sa kanila. Panginoong Diyos, hindi mo tinatarigtan ang iyong mga tinawag. Ibuhos po ninyo ang iyong banal na Espiritu sa aming mga kapatid na Hudyo upang sa lalong madaling panahon, matanggap din nila ang Kristo na iyong pinadala, si Jesus na taga Nazaret. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.